Agaw eksena ngayon ang video ng ICE agent sa New Jersey na diretsahang dinampot ang isang lalaki sa harap mismo ng publiko. Yan ang agenda report mula sa New Jersey, U.S. correspondent Len Almadin Thornhill. Kumakalat ngayon online ang video na kuha ng isang local official sa New Jersey na nagpapakita ng pag-aresto ng isang lalaki ng mga opisyal na nagpakilala mula sa Immigration and Customs Enforcement o ICE. Makikita ang mga opisyal na sumakay ng elevator sa light rail station sa Jersey City at doon mismo inaresto ang isang lalaki. Ayon kay Jersey City Council member Jake Efros, tinanong niya ang mga opisyal kung may warrant sila pero iginiit ng mga ito na hindi raw nila kailangan. Tanong ng marami, tama ba talaga yon? At saan nga ba nagtatapos ang kapangyarihan ng ICE? Ayon kay Michael Alcazar, isang Filipino-American na dating NYPD detective at ngayon ay criminal justice professor sa John Jay College of Criminal Justice, may malinaw na pagkakaiba kung public space or private property ang pinasok ng mga ahente. ICE doesn't operate like regular police, meaning like, local police departments. Their standard of proof is a little bit lower. They need reasonable suspicion, or basically a reason to believe that the person is an undocumented citizen. So it's accurate what he's saying if it's in a public space. Now, if they're going into like a private domain, like a residence, or a church, where you have an expectation of privacy, then you would need a warrant to enter that location. Pero para kay Alcazar, hiwalay sa usapin ng warrant ang mas malaking concern, ang tactics sa mga ahente, lalo na sa mga sitwasyong pwedeng mauwi sa karahasan. At ayon pa sa kanya, ang ganitong mga insidente ay posibleng mauwi sa seryosang legal consequences. So a lot of people are going to be held responsible. Even these politicians that feel like they did the right thing, they're probably going to be part of civil lawsuits because, lives have been taken because there was no protection for them. So I think in general, everyone's going to be sued. At dahil sa usapin ng accountability, sinabi ni Homeland Security Secretary Kristi Noem na maglalagay na ng body cameras ang lahat ng federal officers sa Minneapolis at balak itong extend nationwide kapag may pondo. Habang giit naman ni President Trump, generally helpful ang body cams dahil documented ang bawat encounter. Yan muna ang latest mula dito sa New Jersey. Balik muna sa inyo dyan sa studio sa Pilipinas. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.